Pirang balde may dara mo? Ay? Yun lang. Red bag na lang. Darakula na. No, mga kaibigan, oh. Hindi, oh. Malalaki na yung bunga ng kalamansi ko. After 2 years. Yan, oh. Umulo tayo. Halos nasa lupa. Yan. Meron tayo ditong cartwheel. Para hindi tayo magbuhat ng mabigat. Oh. Yan ang tingnan sa ilalim, oh. Dami, oh. Ito, oh. Ito pa, oh. Ito maliliit pa. Pero ito pwede yan. Ito malalaki. Oh. Yay! Kaya, ito yung pleasure ng nagtatanim. Meron tayong naaani. Matagal tayong naging empleyado. At ito yung pinapangarap ko talaga, magkaroon ako ng sarili kong oras na walang amo. Sa bagay, sa lahat ng sitwasyon ng buhay, palagi naman tayong merong sinusunod, di ba? Sinusunod natin yung pangarap natin, yung kalooban ng Panginoon. Sinusunod natin yung mga kahilingan ng ating mga anak. Yun naman ang desire natin, eh. Mabigyan sila ng magandang kinabukasan. Kaya tingnan nyo, oh. Nagiging well motivated tayo na gumawa ng mga bagay na pangmatagalan ang benepisyo, tulad nitong pagtatanim. Grabe yung pagod sa umpisa, pero kapag namumunga na, nawawala yung pagod natin kasi lumalabas na yung bunga ng ating mga pinagpaguran. Ito, namimitas tayo sa baba. Yan, pinipitas natin yung mga ganitong bunga. Yan, oh. Pero dito puro naman bulaklak. Yan, oh. Di ba? Yan. Kaya yung sinabing kapag may tinanim ay aanihin. Pero pag sinabing kapag may tinanim, hindi lang puro tanim, ha. Babalansin natin yan ng alaga. Investment, eh. Agribusiness, eh. Di ba? Walang negosyo na pinapabayaan. Kahit sa pagtatanim, kapag tinuring mong agrikultura o pagtatanim ay uri ng negosyo, dapat talaga may puhunan at dapat alagaan. Ang mga business minded sa agrikultura ay hindi nakatuon sa temporaryo lang na ginhawa. Yeah. Nag-exert tayo ng effort, sinasamahan natin ng sipag at tiyaga, maging ng gastos, sapagkat nakatuon tayo dun sa hinaharap na balang araw magkakaroon tayo ng kalayaan sa ating sarili bilang entrepreneur. Hindi habang buhay ay alila tayo o kaya manggagawa. Kailangan pag sumikapan natin maging malaya, malaya sa ating sarili sa pamamagitan ng entrepreneurship. Tulad nito, namimitas tayo, mayroon na nakaabang na buyer, di ba? Hindi tayo namang problema sa buyer kasi subok na nila yung bunga ng ating kalamansi. Ang ganda, oh. Yan, oh. Halos everyday meron tayong nailalabas ang harvest. Yan tawag yan, eh. Maging sustainable tayo. Turing natin sa ating pagtatanim ay negosyo. Yan, oh. Tingnan nyo, oh, daming bunga. Suntang kayo. Yan. Ililinisin na lang yung misis mamaya. Yan. So pili tayo ng bunga dito sa baba. At iniingatan natin na hindi natin madisturbo yung mga bulaklak kasi yan yung susunod na magiging bunga, yan, oh.
daming bulaklak oh. Yan pa oh. Yan. Amoy isang pagita. Oh. So, meron tayong napipitas na bunga. At meron pa tayong hinihintay sa susunod na mapipitas. Sapagkat yan ay sunod-sunod. Yan oh. Yan. Kaya salamat sa Panginoon. Salamat sa kanyang biyaya. Yan, yan oh. Ang ganda oh. Kina oh. Ganda. Pa oh. Kaya yung pandalangin natin, sabihan natin ng gawa. Sabi sa kasabihan, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Tulad yan oh. Oh. Di ba? Ganda ng bunga oh, linis. Oh. Di ba? Yan. Kaya huwag kayong manghinayang sa pagod ninyo at saka sa panahon na ginugugol ninyo sa pagtatanim. Kasi balang araw aani din kayo. Huwag kayong umasa sa iba. Kapag natuto na kayo magtanim kayo para sa inyong sarili. Huwagkat sulit din yung pagod at paghihintay. Tulad nito. Di ba? Sino ang lubos na maliligayahan nito? Siyempre yung may-ari. Di ba? Kaya hindi masama yung nangungopya. Kinokopya natin yung mga magagandang bagay para pagdating ng araw ay tayo naman yung mag-i-enjoy ng biyaya. Ito nalaglag yung bulaklak ko, sayang. Okay. Ano na nasa si Mrs. Nandun si Mrs. Oh. Yun siya oh. Pinipitasan niya yung mga maliliit pang mga hindi ko na ma-zoom. Yan oh. Namimitas siya doon. Yan. Okay. Ako dito naman. Dami pa oh. Pinitasan na natin to last week. Kapitas kami dito ng 70 kilos. Dito oh, ilang puno pa lang yan oh. Nasa ilan ba to? 100 na puno. Yan, napitasan na namin ng 70 kilos last week. Pero marami pa tayong mapipitas oh. Tingnan nyo. Okay. So itong ating mga ginagawa ay documentation to ng aking mga farm activities at the same time para magsilbi tayong inspirasyon sa ating mga kababayan na mahilig sa agrikultura, lalong-lalo na sa may mga lupain dyan na nakatiwangwang lang. Sayang po ng ating mga resources kung hindi natin ma-utilize ng mabuti. So habang tayo yung nagtatrabaho sa labas ng bansa, mag-invest na tayo sa ating mga lupa. Tamnan natin kung anumang mga crops para pagdating ng panahon na magdidesisyon tayo kung saan na ba tayo dapat, uuwi na ba tayo for good. Mas mabilis gumawa ng desisyon kapag ganun, di ba? Kasi meron na tayong naipundar. Yan, kasi mahirap na gumawa ng desisyon ng wala ka pang nasimulan. Yan, tulad nito, sinimulan ko to ng 3 years ago. Ngayon, yung mga nyug ko namumunga na. Tulad doon, kung hindi lang yan nasalanta ng bagyo, madami na sanang maha-harvest. Kaso binagyo, pero recover pa rin. Recover pa rin yung ating mga bagong tanim na nyug. After 4 years, namumunga na. Yung lansones natin, matangkad na rin. Pero higit sa lahat, itong ating mga kalamansi ay napipitasan na just after 1.5 years. Yan. Pang-4 na namin itong harvest. Yan yung bunga, lalaki na. Yun pa, tingnan nyo. Yan. Walang mag-iinggit dito, kasi hindi niyo alam kung ano yung hard work na inilaan ko dito. Kahit gabi, nagdidilig ako nitong halaman na to. 9 o'clock in the evening. Mag-isa lang ako dito sa bundok. Pero ngayon, sabi nga sa Bible, you will reap what you sow. Kapag ikaw ay nagtanim, mayroon kang aanihin. Pero kapag wala kang naitanim na kabutihan, tulad nitong paghahalaman, habang buhay kang aasa lang at mamimili. Samantalang mayroon ka namang napakalawak na matatamnan. Alright? Okay, so God bless you. God bless sa inyong lahat. Okay. Please comment, like, and share. Bye-bye.